Pakisuyong pakinggan ngayon ang ating tagapangasiwa ng Assemblea, si Brother Anastasio Elcano, habang inihaharap niya sa atin ang ulat sa pananalapi ng ating sergito. Sa pagkakataong ito, nais naming iulat sa inyo ang kasalukuyang kalagayan ng kwenta ng ating serkito. Ang ating huling asemblea noong Pebrero 19, 2023 ay natapos na may surplus na 32,540. Kaya naman bago gumawa ng mga kaisyon para sa asembleyang ito, mayroon tayong kabuuang pundo na 98,830.47. Kaugnay sa asembleyang ito, ang kabuang mga gastusin natin ay 133,770. Ang mga kontribusyon na natanggap pa lang natin ngayon ay nagkakahalaga ng 27,793. Sa makatwid, sa puntong ito ay mayroon tayong deficit na 105,977. Nais namin samantalahin ang pagkakataong ito, mga kapatid, para pasalamatan po kayo sa inyong pagiging bukas palad upang matustusan ang gastusin sa asembleyang ito. Kasama sa kayusan ni Jehovah para sa mapakain tayo sa espiritual ang paghahanda ng mga programa gaya nito, pati na ang pagtatayo at pagmamantini ng mga lugar ng pagsamba. Para sa mga gustong tumulong, pwede kayong maghulog sa mga kahon ng contribution. Ang mga cheque na ibibigay bilang contribution ay dapat ipangalan sa Watchtower Bible and Tract Society of the Philippines, Inc. Kung posible, ang mga donasyon ay pwedeng gawin online sa donate.jw.org. Pwede ka ring mag-donate gamit ang GCash. Sa GCash mo, pumunta sa Bills at i-search ang Watchtower Worldwide Work para mag-donate. Asul na kamay ang logo nito sa GCash app. Pagbabago sa venue ng meeting, magkakaroon ng business meeting ang mga elders mamayang 4:30 p.m. sa lugar dito sa may harapang bahagi ng stage. Lost and found. Maaring dalhin sa lost and found ang mga bagay na nawala at maaring magtanong kung may nawawalang mahalagang bagay. Pakisuyong maupo na kayo. Paano natin may papakita kay Jehovah ang tiwala natin kapag nasa may hirap na kalagayan tayo? Sa simposium na ito na may 3 bahagi, matutulungan tayo ng mga mungkahi at pagtatanghal na magawa iyan. Ipapakilala ng bawat tagapagsalita ang susunod sa kanya. Tawagin natin ngayon si Brother Clint Sarmiento mula sa Baliser Congregation para iharap ang unang bahagi ng symposium na may temang Hintayin si Jehovah kapag pakiramdam mo nag-iisa ka. Mga dahilan ng kalungkutan. Pagkasira ng loob na alaala ng mga pagkakamali. Kawalang katarungan dahil sa estado sa buhay. Alam natin na alisin ng Diyos ni Jehovah ang lahat ng mga ito. Pero kapag kasalukuyan nating nararanasan ng mga ito, pinanghihinaan tayo ng loob. At minsan, nasabi natin, bakit napakatagal? Sana dumating na yung kaharian ng Diyos. Kaya patitibayin tayo ngayon na kailangan nating hintayin si Jehovah. Oo, sigurado tayo na malapit ng wakas. At kitang-kita natin na talagang natutupad na ang mga hula sa panahon natin ngayon. Pero katulad ng binanggit sa awit 119, ang talata ay 123, napapagod din tayo sa paghihintay dahil hindi rin tayo mga sakdal. Kaya kailangan natin ng pagtitiis habang inihintay nating tuparin ng Diyos ni Jehovah ang kanyang mga pangako. Tatalakayin sa symposium na ito kung paano makakatulong ang aklat ng mga awit habang inihintay nating tuparin ng Diyos ni Jehovah ang kanyang mga pangako. Una, kapag pakiramdam nating nag-iisa tayo. Pangalawa, kapag nakagawa tayo ng mga pagkakamali. At pangatlo, kapag parang nagtatagumpay ang masama. Pag-usapan natin yung una.
Ito yung pagkadama ng pag-iisa. Bakit nararamdaman ng ilan na sila ay nag-iisa? Sa ngayon, marami ang nalulungkot kapag nararamdaman nila sila ay nag-iisa. Opo, kaakibat ng pag-iisa ang kalungkutan. Naranasan din ito ni David na binanggit sa Awit Kabanata 25, talatang 16. Naranasan niya maging mag-isa, kaya tinukoy niya ang kanyang sarili na kaawa-awa. Malinaw, naramdaman niya ang kalungkutan. Sa panahon natin ngayon, hindi accepted dito yung ating mga kapatid, tayong mga lingkod ng Diyos ni Jehovah. Binanggit yan sa 1 Pedro, Kabanata 5, talatang 9. Maaring maranasan natin o maramdaman natin na tayo ay nag-iisa at malungkot. Kaya bakit nararamdaman ng ilan na sila ay nag-iisa at dahilan ito ng kalungkutan? Marahil ang ilan ay lumipat ng mga bagong kongregasyon at nahihirapan silang humanap ng mga bagong kaibigan. Ang ilan naman ay napawalay sa kanilang mga pamilya o mga magulang. Ang iba naman nating mga kapatid na namatayan, lalo na yung kanilang mga asawa, miss na nila ito. Kaya nakakaramdam sila ng pag-iisa at nalulungkot. Meron din naman tayong mga kapatid na mga baguhan, kapag sila ay pinag-uusig ng kanilang kapamilya, kamag-anak o kaibigan ng mga disaksi, nakakaramdam din sila ng pag-iisa at nalulungkot. O kaya naman, ang ilan nating mga kapatid ay nakatira sa mataong lugar pero literal naman na mag-isa sa kanilang bahay, nakakadama sila ng kalungkutan din. O kaya naman, meron silang mga kasama sa bahay nila pero winawalang halaga sila at hindi sila pinapansin, nakakadama din sila ng pag-iisa at kasabay nun nalulungkot. Oo, para sa ilan parang madaling mawala ang pakiramdam na ito. Pero para sa iba, nagtatagal ito. Kaya pag nararamdaman mo na ikaw ay nag-iisa, anong kailangan mong gawin? Lagi mong isipin na mahal ka ng ating Diyos na Jehovah. At pagtiwala ka sa Kanya na gustong-gusto niyang alisin yung mga dahilan ng mga nagpapalungkot sa iyo. Binanggit sa Awit 147, talatang 11, makakaasa ka na ang Diyos ni Jehovah ay nalulugod sa iyo. Dahil patuloy mong hinihintay ang kanyang mga pangako na aalisin niya ang mga dahilan ng mga nagpapalungkot sa iyo. Yamang napag-usapan natin ang salitang paghihintay. Paano mo hintayin ngayon ang Diyos ni Jehovah kapag pakiramdam mong nag-iisa ka? Meron tayong 3 punto na pag-uusapan na tunay na mapapakinabangan natin at magpapatibay sa atin habang hinihintay natin ang Diyos ni Jehovah. Ang una, ito yung mababasa natin sa Awit Kabanata 62, talatang 8. Awit Kabanata 62, talatang 8. Lagi kayong magtiwala sa Kanya, o bayan. Ibuhos ninyo sa Kanya ang laman ng puso ninyo, ang Diyos ay kanlungan natin. Kukunin natin yung mga salita dito na ibuhos ninyo sa Kanya ang laman ng puso ninyo. Sa papanong paraan? O alam natin, sa pamagitan ng panalangin. Kaya ito yung una. Sabihin kay Jehovah ang nararamdaman mo sa panalangin at tunay na kapag gagawin mo ito, base sa binasa nating teksto, sa bandang huli, mararamdaman natin siya ay tunay na magiging kanlungan para sa atin. Pero ang tanong, paano natin masabi na siya ay kanlungan kapag tayo ay nananalangin sa Kanya? Ganito ang binanggit ng Watchtower 2022, August 10, page 6. Gusto ng Diyos ni Jehovah na tayo ay nananalangin sa Kanya. At gustong-gusto niya na pakinggan yung panalangin ng Kanya mga mananamba. At alam niya kung anong pinagdaraanan mo. At sinisiguro niya na pakikinggan niya ang iyong panalangin sa anumang oras at sitwasyon. Kaya sabihin sa Kanya ang alalahanin mo at anong epekto nito sa iyo. At hilingin sa Kanya na tulungan ka sa iyong nararamdaman. At kapag gagawin mo ito, tunay na mararamdaman mo ang Diyos ni Jehovah isang kanlungan. At mararamdaman mo rin na gagaan din ang iyong pakiramdam. Kunin nating halimbawa si Elias. Si Elias, ginawa niya rin to. Sinabi niya sa Diyos ni Jehovah kung ano yung nararamdaman niya. Ibinuhos niya yung kanyang laman ng puso. At gumaan din yung pakiramdam niya dahil sa sinabi sa kanya ng Diyos ni Jehovah. At mabasa natin ang ulat na yan sa unang hari, Kabanata 19, 9 hanggang 18. Ang sitwasyon, ang bayan
Nagrebelde sila o sumama. Tumakas sila, ngayon si Elias tumakas at nasa loob siya ng kuweba at malungkot. Kaya pakiramdam ni Elias, nag-iisa na lang siya. Binanggit niya nga sa talata 14, ako na lang ang natira. Pero totoo bang siya na lang ang natira? Hindi. Maaring mahirap para kay Elias na aminin sa Diyos ni Jehovah kung ano yung nararamdaman niya. Pero hindi niya hinayaan yung kanyang pride o kanyang pagiging mahiyain para ibuhos sa Diyos ni Jehovah kung ano yung nararamdaman niya. Kaya makikita natin sa talata 11, 15 hanggang 18, pinatibay siya ng Diyos ni Jehovah. At anong resulta? Gumaan yung kanyang pakiramdam. Kaya nagpakita na magandang halimbawa sa atin ngayon, tayong tapat na naglilingkod sa Diyos ni Jehovah, na sabihin natin sa Diyos ni Jehovah kung ano yung nararamdaman natin sa pamagitan ng panalangin. At kapag gagawin natin yon, tunay na mararamdaman natin na siya ay tunay na kanlungan at gagaan yung ating pakiramdam dahil sa mga pampatibay na sinasabi sa atin ng Diyos ni Jehovah na mababasa natin sa Biblia. Ano yung pangalawa? Ito yung patibay na pakikipagkaibigan mo sa iyong Ama sa Langit at kahit kailan, hindi ka niya iiwan. Pinatunayan yan sa awit kabanata 27, talatang 10. Iwan ka man ng iyong mga kaibigan, kapamilya o kamag-anak, pero si Jehovah, hindi ka niya iiwan. Kaya tanungin ang sarili, ano mga pwede kong gawin para matanggap ko ang tulong ni Jehovah kapag pakiramdam ko nag-iisa ako? Ganito ang ilan sa mga mungkahi na binanggit sa Ambantayan, Hunyo 2021, pahina 9 hanggang 10 at para po 5 hanggang 9. Ang isang mungkahi yung mag-focus kung paano ka sinusuportahan ng Diyos ni Jehovah. Katulad ni Carol, matagal na siyang mag-isang saksi sa kanilang pamilya. Pero lagi niyang iniisip kung paano siya sinusuportahan ng Diyos ni Jehovah sa mga problemang nararanasan niya. At dahil sa lagi niyang binubulay-bulay yon, hindi niya nararamdaman siya ay nag-iisa. Ang isang mungkahi naman yung pag-isipan kung paano ka tinutulungan ni Jehovah o paano tinutulungan ng Diyos ni Jehovah ang mga kapatid na nalulungkot. Ito yung ginawa ni Hiroshi. Mag-isa na rin siyang saksi sa kanilang pamilya at mahabang panahon na. Pinagbasdan niya yung mga kapatid mayroong mga problema. Pero sa kabila ng ito, nagsisikapan nilang paglingkuran ng Diyos ni Jehovah at nakita niya mismo na kung paano sila tinulungan ng Diyos ni Jehovah. At dahil dito, tumibay yung kanyang pakikipagkaibigan sa ating Ama, ang Diyos ni Jehovah. At ang isang magandang mungkahi na binanggit sa referensya, ito yung magkaroon ng mahusay na spiritual na routine. Napakahalaga nito. Dahil tutulong ito para mas mapalalim mo pa ang iyong pakikipagkaibigan sa Diyos ni Jehovah. Dahil mas makikilala mo siya. At gayon din, mas mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Bueno, ano naman yung pangatlo? Pangatlo, kung paano mo hintayin ng Diyos ni Jehovah kapag pakiramdam mong ikaw ay nag-iisa. Mababasa natin yan sa awit kabanata 68, talatang 6. Awit kabanata 68, talatang 6. Ang Diyos ay nagbibigay ng tahanan sa mga nag-iisa. Pinalalaya niya ang mga bilanggo at pinasagana sila. Pero ang mga sutil ay titira sa tuyot na lupain. Ano daw yung binibigay ng Diyos ni Jehovah sa mga nag-iisa? Opo, tahanan. Sa ibang salin ng ating Biblia, binanggit yung mga salita na pinatatahan ng Diyos sa bahay ang mga nag-iisa. Kaya ano yung tinutukoy dito na tahanan o bahay na binibigay niya sa mga nag-iisa? Walang duda, kundi yung nakikita natin kanyang organisasyon dito sa lupa. Kaya ito po yung pangatlo, spiritual na pamilya. Kaya patibayin mo ang iyong kaugnayan sa spiritual na pamilyang inilalaan sa iyo ng Diyos na Jehovah. Katulad ni Delphine. Naramdaman niya na siya ay nag-iisa noon. Pero dahil sa napatibay siya sa awit kabanata 68, talatang 6, naranasan niya yung tunay na kapanatagan kasama na mayroong masayang malapit na kaugnayan sa Diyos ni Jehovah. Oo, ang spiritual na pamilya na binigay sa kanya. At dahil dito, tumulong ito sa kanya na magkaroon ng positibong pananaw sa ating mga kapatid. Dahil na-realize niya na sila ay kanyang spiritual na pamilyang ibinibigay ng Diyos ni Jehovah. Kaya napakahalaga na dumalo tayo sa ating in-person na mga pagpupulong hanggat posible sa kalagayan mo. Kasi kapag gagawin mo ito, mas mararamdaman mong hindi ka nag-iisa at mas mararamdaman mo yung mainit na pag-ibig ng ating mga kapatid bago, kasulukuyan at pagtapos ng ating mga pagpupulong o ang ating mga in-person na mga pagpupulong. Kasama rin din dyan yung
Patibayin mo ang pakikipagkaibigan mo sa mga dati mo ng kaibigan at makipagkaibigan ka rin sa iba. Marahil matagal na kayong hindi nagkita, pero marami ka pa rin matututunan sa Kanya. Mapapatibay ka pa rin sa Kanya. Magkaiba man ang agwat ng inyong edad, kinasanayan, kinaugalian, o kinalakhan, mapapatibay ka pa rin sa Kanya at marami ka pa rin matututunan sa Kanya. Dahil sila ay mga tapat na Kristiyanong inilalaan sa iyo ng Diyos ni Jehovah na espiritual na pamilya. Kaya huwag mahiyang lumapit. Sa umpisa parang ilang ka pa na sabihin ang nararamdaman mo. Pero ito ang umpisa para magkaroon kayo ng malapit at malalim na pakikipagkaibigan. Saan mo ito maaaring umpisahan? Maaaring umpisahan mo ito sa ministeryo. Maaaring iyayain mo siya sa bahay-bahay, magpartner kayo sa RB at study, at iyayain mo na rin siyang kumain. At kapag gagawin mo mga ito, kahit kailan, hindi mo mararamdaman na ikaw ay nag-iisa. Dahil kasama mo ang ating mga kapatid, katulad sa bulwagan natin ngayon, dito sa ating assembly hall. Dahil sila, ang espiritual na pamilyang inilalaan sa iyo ng Diyos na Jehovah. Tingnan natin ngayon ng isang brother na nalulungkot dahil pakiramdam niya siya ay nag-iisa. Hi. Gabi nang nakauwi si Jim sa trabaho, Biyernes ngayon at mag-isa lang siya sa bahay. Wala ring plano sa Jim sa weekend, kaya nagsimula na siyang malungkot. At mapansin natin, si Jim, nag-internet siya gamit yung cellphone niya para pampalipas ng oras. At nakita niya sa isang social media yung picture ng mga kaibigan niya mga saksi na nagagathering at hindi siya invited. Ano ba yan? Lagi na lang akong hindi naimbitahan. Hay, di ko sila kailangan. Iinom na lang ako at magre-relax. Nakikita niyo ba yung posibleng panganib kapag ganitong laging gagawin, Jim? Paano kung makakatulong sa kanyang sinasabi ng mga aklat ng mga awit sa sitwasyon niya? Tingnan natin. Hindi ko kailangang uminom. Ang kailangan ko ay makasama yung mga kaibigan ko at bawas-bawasan yung paggamit ko ng cellphone. At saka, hindi naman totoo na hindi ako laging naiimbitahan. Siguro, hindi lang kasing dalas ng gusto ko. Totoo, hindi ako naimbitahan ngayong gabi, pero pwede akong maghanda para sa mga gagawin ko bukas. Kailangan kong manalangin. Ano kayang ipapanalangin ni Jim? Pwede niya sabihin sa Diyos ni Jehovah kung ano yung nararamdaman niya. At pwede rin siya humingi sa Diyos ni Jehovah ng lakas ng loob na sabihin sa isang may gulang kung ano yung nararamdaman niya. At pwede rin siya humingi ng tulong sa Diyos ni Jehovah na gumawa ng tama sa iba kasi kadalasan mas nakakatulong ito para maalis ang kalungkutan. Amen. Alam kong para magkaroon ako ng tunay na mga kaibigan, dapat ako mismo maging isang tunay na kaibigan. Sinabi yan sa akin dati ni Kuya Scott. Sinabi niya rin kung anong teksto yung nakakatulong sa kanya sa tuwing pakiramdam niya ay mag-isa siya. Nandito yon sa JW Library app ko. Parang nilagyan ko pa nga ng tag yung teksto na yon. Ito, sa awit 68:6. Ang Diyos ay nagbibigay ng tahanan sa mga nag-iisa. Sinabi ni Kuya Scott na noong namatay yung asawa niya, binigyan siya ni Jehovah ng pamilya. Isang pamilya na mga tunay na kaibigan. Pero para magawa yun ni Kuya Scott, kailangan niya na maunang makipag-usap sa kanila. Tamang-tama, tatawagan ko si Kuya Scott at itatanong ko kung may plano ba siya para sa paglilingkod bukas. Siguro, kailangan niya na makakasama. Hello Kuya Scott, kamusta po kayo? Hi Jim, okay naman ako. Ikaw, kamusta? Sa totoo lang po Kuya, hindi po okay. Gusto ko po sana nang makakausap. Pwede po ba kayo? Sure Jim, anong nangyari? Medyo nalulungkot lang po ko Kuya. Pero bago ko po makalimutan, may plano po ba kayo para sa paglilingkod bukas? Si Jim mismo ang naunang nakipag-usap sa isang kaibigan para sabihin ang nararamdaman niya. Dahil dito, napatibay siya at napatibay niya rin ang iba.
Oo, napakahalagang patuloy na hintayin si Jehovah. Tandaan, ang mga naghihintay kay Jehovah, hindi nila kailanman nararamdaman na sila ay nag-iisa. Sinabi sa awit Kabanata 9, talatang 10, alam natin kung ano yung pangalan niya. Alam din natin kung ano yung kahulugan nito. Kaya patuloy natin siyang hinahanap. Kaya naman hindi tayo iiwan ng Diyos ni Jehovah at hindi natin nararamdaman na tayo ay nag-iisa. At huwag kalimutan na alam ng Diyos ni Jehovah kung ano yung nararamdaman mo kapag ikaw ay nag-iisa. At kadalasan, binibigyan ka niya ng tulong sa pamagitan ng ating mga kapatid. At ang ating mga kapatid, gustong-gusto nila na tulungan ka. Dahil alam nila na part ito ng paggawa ng kalooban niya at part ito ng paglilingkuran nila sa Diyos ni Jehovah. At mahal na mahal din kanila. Huwag tanggihan ang tulong ng mga kapatid. Dahil kung tatanggihan mo, parang si Jehovah na rin ang tinatanggihan mo. At may papakita mo rin na pinalagan mo ang tulong mula sa Diyos ni Jehovah kung buong makaya mong susuporta ng espiritual na pamilyang inilalaan niya sa iyo. Oo, hindi mo kailanmang mararamdaman na ikaw ay nag-iisa dahil patuloy mong hinihintay ang Diyos ni Jehovah sa pamagitan ng pagsabi sa Kanya na nararamdaman mo sa panalangin, pagpapatibay ng pakikipagkaibigan mo sa Kanya, at pagpapatibay ng pakikipagkaibigan mo sa ating mga kapatid. Iwasang ilayo ang sarili mo sa iba. Dahil kapag lagi mong inilalapit ang iyong sarili sa ating mga kapatid, lalong higit sa Diyos ni Jehovah, ipinapakita mong hinihintay mo siya. At sa inaharap, hindi mo kailanmang mararamdaman na ikaw ay nag-iisa. Dahil pinangakuan tayo ng Diyos ni Jehovah na isang bagong sanlibutan. Opo, isang bagong sanlibutan na wala ng kabalisahan, kabiguan at mga negatibong damdamin na mabasa natin sa Apokalipsis Kabanata 21, talatang 4. Kasama sa lilipas, yung physical at mental at emosyonal na naranasan natin sa ngayon. At ang lupa ay mapupuno ng mga palakaibigang mga tao na tunay na magpapasaya ng ating buhay. At malapit na dumating yung araw na hindi mo na kailanman sasabihin ng mga salitang, nalulungkot ako sapagkat nag-iisa ako. Tatalakay naman sa atin ngayon ni Brother Jun Telesora mula sa UPS Congregation ang susunod na pahayag sa symposium na ito. Hintayin si Jehovah kapag nakagawa ka ng mga pagkakamali. Minsan ba ay nabanggit na ninyo sa inyong mga sarili ang mga pananalitang di sin sana? O it might have been? Ayon sa isang kilalang Makata na si J.G. Whittier, isa ito sa malulungkot na pananalitang maaaring bigkasin o isulat ng isang tao. Ang tinutukoy niya dito ay ang mga bagay na pinanghihinayangan natin o mga bagay na pinagsisisihan natin. Na kung may babalik lang natin ang nakaraang panahon, ay nais natin itong baguhin. Ang pagsisisi o panghihinayang ay nagpapahirap sa kalooban dahil sa mga bagay na ating ginawa o hindi natin ginawa. Maaari itong mga hulugang muling tumangis. Lahat tayo ay nakagawa ng mga bagay na gusto nating baguhin kung maibabalik lang natin ang panahon. Marahil ay nasabi nyo sa inyong sarili, sana hindi na lang ito yung ginawa ko. Kung edi sana, iba ang kalagayan ko ngayon. May mga taong nakagawa ng mga pagkakamali o ang iba pa naman ay malulubuhang kasalanan pa nga. Ang ilan, natutong kalimutan ang nakaraan at nagpatuloy sa kanilang buhay. Pero, meron ilan naman na nasisiraan ng loob dahil sa mga pagkakamaling nagawa nila. Isa ka ba sa kanila? Umahad lang ba ang mga damdaming ito ng guilty o nasisiraan ka ba ng loob dahil sa mga kamaliang nagawa mo noon na pinagsisihan mo at humahad lang ito sa iyong kagustuhang mapaglingkuran ang Diyos na Jehovah? Gusto nating maglingkod sa Diyos na Jehovah nang walang nagagawang pagkakamali. Pero imposible yan sa ngayon. Bakit? Dahil sa ating di perpektong katawan. Sa katunayan, si Apostol Pablo, siya mismo ay sumulat sa Aklat ng Roma, Kabanata 18 ng ganito. Gusto kong gawin ang mabuti, pero wala akong kakayahang gawin iyon. Kaya
kahit alam natin na ang Diyos na Jehovah ay Diyos ng pag-ibig, baka maisip natin sa ating sarili na kung karapat-dapat ba tayo sa pagpapatawad niya. Kung nakikipaglaban tayo sa isang kahinaan, baka masiraan tayo ng loob kapag naulit natin iyon. O baka pinagdurusahan natin ang mga epekto na nagawa nating pagkakamali at dahil dito, sobra tayong nakukonsensya. O baka naman nagdududa tayo kung katanggap-tanggap sa Diyos na Jehovah ang ating paglilingkod. Si Haring David, inilarawan niya yung bigat na kanyang nararamdaman nang siya ay nakagawa ng pagkakamali. Sa awit 38:4, ganito ang kanyang paglalarawan. Lampas ulo na ang mga pagkakamali ko, gaya ng mabigat na pasan. Hindi ko na kayang dalhin ang mga ito. Pero paano ba natin hihintayin si Jehovah kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali? Kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, kailangan natin hingin ang tulong ni Jehovah at magtiwala sa pangako niyang patatawarin niya tayo. Kailangan nating sundin ang pinagagawa niya para maibalik natin yung mabuting kaugnayan natin sa Kanya. Ipagtapat yung ating kasalanan sa Kanya, humingi ng tawad sa panalangin at itama ang ating mga pagkakamali. Pero paano natin matatanggap ang awa at maibiging kabaitan ni Jehovah? At ano ang sinasabi ng Biblia na dapat natin gawin para magkaroon tayo ng kapayapaan ng isip? Bueno, minsan ba sa inyong buhay ay nadaig ka na ng nakaraang mga pagkakamali? Ano pat iniisip na hindi ka karapat-dapat sa awa ng Diyos? Marahil darama natin ito dahil napakabigat at napakarami na ng ating mga kasalanan. Pero ang totoo, anuman ang nagawa natin noon, maaari tayong magsisi, magbago, at humingi ng tawad sa Diyos na Jehovah. Sa katunayan, hinihimok pa tayo ng Aklat ng mga Gawa, Kabanata 3:19 na magsisi kayo at manumbalik para mapatawad ang inyong mga kasalanan, para dumating ang panahon ng pagpapaginhawa mula mismo kay Jehovah. Maaari tayong pagpakitaan ni Jehovah ng awa at maibiging kabaitan, gaya ng ginawa niya sa mga marami pang iba. Patatawarin ni Jehovah ang sino mang mapagpakumbaba, tapat at taimtim na nagsisisi. Ginawa niya iyan kay Job nang sinabi ni Job na, at uupo ako sa alabok at abo para ipakita ang pagsisisi ko. Kaya para magkaroon tayo ng kapayapaan ng isip, sundin natin ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 28:13. Basahin natin mga kapatid. Kawikaan 28:13. Ang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi magtatagumpay, pero ang nagtatapat at tumatalikod sa mga iyon ay kaaawaan. Pinapayuhan din tayo mga kapatid ng Aklat ng Santiago, Kabanata 5, mga talatang 14 at 16 hanggang 16. Mayroon bang sino man sa inyo na may sakit? Tawagin niya ang matatandang lalaki sa kongregasyon at ipanalangin nila siya. At pahiran ng langis sa pangalan ni Jehovah. At ang panalangin na may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. At ibabangon siya ni Jehovah. At kung nakagawa siya ng mga kasalanan, patatawarin siya. Kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ninyo ang isa't isa para mapagaling kayo. Napakalaki na magagawa ng pagsusumamo ng taong matuwid. Kaya kapag nakagawa tayo ng malubhang kasalanan, kailangan natin ang tulong ng mga elders sa kongregasyon. Sinanay sila para gamitin ang kasulatan para tulungan ang mga nagkasala na gumaling sa espiritual. Kailangan nating ipagtapat sa Diyos ang ating kasalanan, hingin ang kanyang kapatawaran, ituwid ang ating mga pagkakamali. At kung gagawin natin iyan, tatanggapin natin ang awa ni Jehovah. Dahil ayon sa ulat ng Isaiah 55:7, si Jehovah ay magpapatawad ng lubusan. Pero posible kaya na maging masaya tayo sa paglilingkod kahit na nagkakamali tayo? Makikita sa Aklat ng mga Awit kung bakit pwede pa rin tayong maging masaya sa paglilingkod kay Jehovah kahit na nagkakamali tayo. Talakayin natin ang ilan. Una, hindi nagpo-focus si Jehovah sa mga pagkakamali natin.
Basahin natin mga kapatid ang ulat ng awit 130 verse 3. Binanggit doon na kung mga pagkakamali ang binabantayan mo o Diya, o sino Jehova ang makatatayo. Nang ilapit tayo ni Jehova sa Kanya para maging kaibigan niya, alam niya na magkakamali tayo. Kaya hindi tinatandaan ng Diyos na Jehova ang mga kasalanan natin. Sa halip, nakapokus siya doon sa mga kaibig-ibig na mga katangian natin. Ito yung mga katangian na inilapit sa atin ni Jehova o katangiang nakita ni Jehova sa atin nang ilapit tayo sa katotohanan. Pinagpapala din niya yung mga pagsisikap nating labanan ang mga kahinaan natin at nakikita niya yung mga nagawa nating mga pagsulong. Pangalawa, alam ni Jehova ang mga limitasyon natin. Hindi siya umaasa ng higit sa magagawa natin. Tingnan naman natin mga kapatid ang awit 103 verse 13 at 14 na nagsasabi, kung papaanong nagpapakita ng awa ang Ama sa mga anak niya, si Jehova ay nagpapakita ng awa sa mga natatakot sa Kanya dahil alam niya ang pagkakagawa sa atin. Inaalala niya na tayo ay alabok. Hindi kinalilimutan ni Jehova na tayo'y nilalang mula sa alabok, marupok, mahina, at hindi perpekto. Ang pananalitang nalalaman niya ang pagkakagawa sa atin ay nagpapaalala sa atin na itinutulad ng Biblia si Jehova bilang magpapalayok at tayo naman yung mga marurupok na sisidlang luwad na kanyang hinuhubog. Ibinabagay ng Diyos na may Jehova ang dakilang magpapalayok yung kanyang pagkilos at pakikitungo sa atin sa kung paano tayo naging mahina, makasalanan at marupok. Binabagay niya rin ito kung paano tayo tumutugon o hindi tumutugon sa kanyang mga patnubay. Isa pa, nauunawaan ni Jehova kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang kasalanan ay inilalarawan ng Biblia bilang isang makapangyarihang puwersa na anupat napakahigpit ng pagkakapit nito at nakamamatay. Gaano ba talaga kahigpit ang pagkakahawak ng kasalanan? Sa aklat ng Roma, ganito ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo. Tingnan natin ang ilang teksto. Roma 3:9. Binanggit doon na tayo ay nasa ilalim ng kasalanan. Na para bang tayo ay mga sundalo na nasa ilalim ng komandante, na sumusunod sa lahat ng utos ng komandante. Roma 5:21, ang kasalanan ay nagahari sa sangkatauhan. At sa Roma Kabanata 7, mga talatang 17 hanggang 25, binanggit doon na ang kasalanan ay nasa atin. Ito ay patuloy na umuugit sa atin, anupat sa diwa ay sinisikap nitong kontrolin yung ating landasin. Pangalawa, alipin tayo ng kautusan ng kasalanan. Kaya naman alam ni Jehova na ang ganap na pagsunod ay imposible para sa atin, gaano man kataimtim ang ating paghahangad na maidulot ito sa Kanya. Maibigin niyang tinitiyak sa atin na kapag humiling tayo ng Kanyang awa, taglay ang nagsisising puso, ipagkakaloob niya ang kapatawaran. Sa katunayan, sa awit 51:17, sinabi doon na ang handog na nakalulugod sa Diyos ay isang bagbag na puso, ang pusong wasak at durog. O Diyos, hindi mo itatakwil. Oo, hindi kailanman tatanggihan o tatalikuran ng Diyos na Jehova ang isang pusong wasak at durog dahil sa bigat ng panunumbat ng konsensya. Pangatlo, si Jehova ang pinagmumulan ng tunay na kapatawaran. Basahin natin mga kapatid ang awit 130 verse 2 at 4. Sinabi dito, O Jehova, dinggin mo ang tinig ko. Pakinggan mo nawa ang paghingi ko ng tulong. Dahil sa iyo ay may tunay na kapatawaran. Pero para ikaw ay lubos na igalang. Si Jehova ay handang magpatawad sa mga kasalanan natin. Dahil sa awa ni Jehova, pwede tayo magkaroon ng malinis na kaugnayan at malinis na konsensya at hindi sobrang masiraan ng loob. Binanggit pa nga iyan
tulungan ng Diyos na Jehova si Haring David nang ipagtapat ni Haring David ang kanyang kasalanan. Ano ang naging reaksyon ni Haring David? Sa awit 32:5, ganito ang kanyang naging reaksyon. Sa wakas, ipinagtapat ko sa iyo ang kasalanan ko. Hindi ko itinago ang mga pagkakamali ko. At pinatawad mo ang mga pagkakamali ko. Pansinin natin mga kapatid yung terminong pinatawad. Ang terminong pinatawad ang siyang pagkasalin sa isang salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay buhatin o kaya naman ay dalhin. Ang pagkagamit dito ay nangangahulugang alisin yung panunumbat ng konsensya, kasalanan at pagsalangsang. Kaya sa katulad na paraan, parang tinutukoy doon sa binasa nating teksto na binuhat ni Jehova ang kasalanan ni David at inilayo iyon sa kanya. Walang pagsalang, nagdulot ito ng kaibsan sa panunumbat ng konsensya na nagpapahirap kay Haring David. Tayo man ay lubos na makapagtitiwala sa Diyos na Jehova na naglalayo ng mga kasalanan niyong mga humihiling ng kanyang kapatawaran. Salig sa pananampalataya sa haing pantubos ng Panginoong Hesus. Ika-4, naglaan si Jehova ng mga kaibigan, mga may gulang na Kristiyano na makatutulong sa atin kapag nasisiraan tayo ng loob habang nilalabanan natin ang isang kahinaan. Sa awit 54:4, tinukoy rito yung mga kapatid sa kongregasyon na sumusuporta sa Diyos na Jehova. Kasama ang mga elders at mga hinirang na mga kapatid na hinirang ng Diyos na Jehova na laging nariyan para tulungan tayo kung tayo ay nasisiraan ng loob sa mga kamaliang nagawa natin. Tingnan natin ngayon ang dalawang sister na magkasama sa ministeryo at pansinin kung papaano tinulungan ng isang sister ang kaibigan niyang nasisiraan ng loob dahil sa nagawang pagkakamali. Mali yata yung nagawa ko, yung sinagot ko sa kanya. Mahirap nga yung tanong niya, pero nasagot mo. Di lang siya sumang-ayon, pero sa tingin ko, naintindihan niya yung sagot mula sa Biblia. Salamat sana ganyan din ako, kapositibo. Maganda nga yung naging sagot, para ka nga ang isang pioneer eh. Teka, napag-isipan mo na bang muling bumalik sa pioneering? Hindi. Hindi ko kasi alam kung kaya ko ba ulit. Dahil ba sa schedule mo? Hindi. Pakiramdam ko kasi hindi pa ako karapat-dapat na maging pioneer ulit dahil sa mga nagawa ko dati. Napalungkot ko si Jehova, tsaka yung mga kapatid. Tama ba yung naramdaman ni Melissa? Tingnan natin kung paano siya pinatibay ni Rachel pagkatapos nitong manalangin ng tahimik. Alam mo ba na nakagawa rin ako noon ng mga pagkakamali at kinailangan ko rin ng tulong ng mga elder? Talaga? Oo, kabataan ako noon at medyo natagalan din ako bago ko napatawad ng sarili ko at nahirapan din ako muling sumulong sa espiritual. Hindi ko ma-imagine na nangyari sa'yo yun. Gusto mong malaman kung ano ang nakatulong sa akin? Oo, sige. Pinayuhan ako ng isang kaibigan na pag-isipan ang ulat na nasa aklat ng awit. At mula roon, tingnan ko yung aking nagawang pagkakamali ayon sa paningin ni Jehova. Ang tekstong pinaka nakatulong sa akin upang hindi masyadong makonsensya ay ang nasa awit 130:2-4. Gusto mong basahin natin? O Jehova, dinggin mo ang tinig ko, pakinggan mo nawa ang paghingi ko ng tulong. Kung mga pagkakamali ang binabantayan mo, O Diya, sino, O Jehova, ang makatatayo? Dahil sa iyo ay may tunay na kapatawaran, para ikaw ay lubos na igalang. Nakita mo ba kung paano nagpapatawad si Jehova? Tunay na kapatawaran. Tama. At kung si Jehova ay hindi nagpo-focus sa mga pagkakamali natin, sa tingin mo, ano din kaya ang dapat nating gawin? Huwag ding mag-focus sa mga pagkakamali natin. Kinailangan kong tanggapin ang pagpapatawad ni Jehova at magtiwalang para sa akin ang pantubos na inilaan niya. Alam mo ba kung bakit?
Dahil gusto ni Jehovah na maglingkuran tayo sa Kanya ng may kagalakan kahit pa nakagagawa tayo ng mga pagkakamali. Oo nga, no? Tama ka. Kailangan ko pa siguro talagang pasulungin yung pagtitiwala ko sa pagpapatawad ni Jehovah. Yung tunay na pagpapatawad niya. Gawin ko tong study project. Salamat malaking tulong. Napansin ba ninyo na nakatulong kay Rachel ang pagbubulay-bulay sa kasulatan? Dahil dito, napatibay niya si Melissa na magtiwala kay Jehovah at magpatuloy. Kaya patuloy nating hintayin ang Diyos na Jehovah. Manatili tayong nakapokus sa hinaharap, sa ating pag-asa, sa bagong sanlibutan, sa bagong kaayusan kung saan hindi na maaalala pa ang mga nagawang pagkakamali. Kaya hanggat hindi pa iyan nangyayari, magtiwala na hindi nagpo-focus si Jehovah sa mga pagkakamali natin, na alam niya ang mga limitasyon natin, at na talagang patatawarin niya tayo kung tayo ay nakagawa ng pagkakamali. Tanggapin natin ang tulong ni Jehovah na ibinibigay niya sa pamamagitan ng panalangin, ng kasulatan, at mga may gulang na Kristiyano. Tatalakayin naman ni Brother Jericho Dalope ang huling pahayag ng symposium na ito. Hintayin si Jehovah kapag parang nagtatagumpay ang masasama. Maraming tao sa ngayon ang may problema sa pinansyal. Kahit ang basic needs o pangunahing pangangailangan, mahirap itong ilaan. Bakit? Dahil sa mabilis na pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, o epekto ng likas na sakuna o sakuna na gawa ng tao. At ang totoo, tayo bilang mga lingkod ng Diyos na Jehovah, hindi tayo exempted dyan. Nararanasan din natin ito. At minsan ba napansin natin yung mga taong sakim, mga mandaraya, sila pa yung parang payapa ang buhay. Parang lalong sumasagana at yumayaman. Dahil gumagamit sila ng mga bitag o mga pakana tulad ng pyramid scheme, mga health at diet scam. At ang usong-uso ngayon, yung text scam o email phishing. At nakalulungkot, marami ang nabibiktima nito. May katulad ito sa nakita ng salmista nung panahon niya, na yung masasama na hindi lingkod ng Diyos na Jehovah, lalong sumasagana at parang payapa. Dahil dyan, nasiraan ng loob si Asaph. At sabi sa awit Kabanata 73, talata 3, nakadama siya ng inggit sa buhay ng mga masasama. Sa hirap ng buhay natin ngayon, baka ganun din ang madama natin. Masiraan tayo ng loob. Pero anong ginawa ni Asaph sa maling saloobin na ito? Sinasabi sa awit 73, talata 14, na buong araw akong naghihirap at tuwing umaga ay itinutuwid niya ako. Kaya pinapakita doon na yung salmista, umasa siya sa tulong ng Diyos na Jehovah at tinulungan siya ng Diyos na Jehovah na ituwid ang kanyang maling saloobin. Oo, kung gano'n ang maranasan natin, makakaasa tayo na tutulungan tayo ng Diyos na Jehovah sa makaiwas sa tukso na tularan ng masasama at malabanan ang panghihina ng loob. Kaya paano kung parang nagtatagumpay na ang masasama at talagang gumaganda ang kanilang buhay? Anong gagawin natin? Hintayin si Jehovah. Anong gagawin natin para malabanan ang tuksong tularan ng masasama? Pag-usapan natin ang 5 paraan. Ang una na paraan ay isipin ang masasamang resulta ng maling gawain. Huwag tayong magpo-focus sa pansamantalang pakinabang sa paggawa ng mali. Ang totoo, hindi naman talaga panatag
ang mga nagtitiwala sa kayamanan. Sinasabi sa awit 73:18 at 19 na ang taong wala sa Diyos ay nasa madulas na lugar na bigla na lang babagsak. Kaya napakapanganib ang epekto ng isa na magtitiwala siya sa kayamanan niya. Kasi pwede niyang maranasan ang hirap o epekto ng pagiging focus sa material na mga bagay. May experience nga niya ang sarap ng pakinabang nito. Pero sinasabi sa atin na pansamantala lamang ito. Bigla itong mawawala at siguradong babagsak ang tao na nakasentro sa material at wala rin siyang magandang kinabukasan. Ang ikalawa, sundin ang mga prinsipyo sa Biblia habang pinaglalaanan mo ang sarili mo. Katulad ng unang prinsipyo sa Ecclesiastes Kabanata 7, talata 12. Ang sabi doon, dahil ang karunungan ay proteksyon, kung paanong ang pera ay proteksyon. Pero ito ang kahigitan ng kaalaman. Iniingatan ng karunungan ang buhay ng nagtataglay nito. Oo, ang pera ay proteksyon. Sa diwa, na ipaglalaanan tayo nito ng mga pangangailangan natin. Yung mga pangangailangan natin na gagamit din natin sa ating pagmiministeryo. Pero kung ang pera ang pangunahin sa buhay ng isa, hindi tama ang pananaw niya sa pera. Dahil ang pera, meron itong hangganan, meron itong limitasyon, at pansamantala lang ang kayang ibigay nito. Sabi sa Kawikaan, Kabanata 18, talatang 11, na kung ang isa ay lubos na nagtitiwala sa material, na para bang pader, delikado iyon. Dahil gaya iyon ng matibay na pader. Saan? Nakita niyo dyan? Sa imahinasyon lang niya. Kaya hindi talaga 100% na kayang ipagsanggalang ang pera ang buhay natin. Kaya anong tamang pananaw sa pera? Kapag ginamit natin ang pera, taglay ang makadiyos na karunungan. At sino ang pinaka-best example natin na nagpakita ng mahusay na halimbawa dito? Oo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kahit na may kakayahan siya, hindi siya nag-target na maging mayaman. Sa halip, lagi niyang pinapakita sa kanyang paraan ng pamumuhay na inuuna niya ang spiritual na mga bagay. Dahil ginawa niya yan, inuna niya ang kaharian. Anong ginawa ng Diyos na Jehovah sa kanya? Lagi siyang pinaglalaanan ng Diyos na Jehovah doon sa mga pangunahing mga pangangailangan niya. Kaya ano ang tunay na proteksyon? Ang tunay na proteksyon natin ay ang Diyos na Jehovah. Dahil siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na buhay na hindi kayang ibigay ng pera. Sunod na prinsipyo, ang sinasabi ng Lucas, Kabanata 14, talata 28. Umupo muna at kwentahin ang gastusin. Kaya dapat tayong matutong mag-budget. Kwentahin, unahin ang mga kailangan o yung talagang needs. Hindi yung mga gusto lang natin. Totoo, pwede tayong makumbinsi na ang isang bagay ay need natin. Yung pala ay want. Pinag-iingat tayo sa bagay na ito. Pero kung mamumuhay lang tayo na meron tayo, makakaiwas din tayo. Pagka mamuhay tayo, kung ano lang ang meron tayo, makakaiwas tayo sa hindi kinakailangang pagkakautang. Ang prinsipyo sa 1 Timoteo Kabanata 6, talata 8, sikapin ding maging kontento. Alam nyo ba mga kapatid, ang taong hindi kontento ay hindi kailanman magiging masaya? Anong sikreto para maging kontento? Mag-focus sa espiritual na pagpapalang meron ka, yung espiritual na pagpapalang natatanggap mo mula sa Diyos na Jehovah, at hindi doon sa mga material na bagay na meron ang iba. Yan ang sikreto ni Apostol Pablo. Ang pinakamalagang pag-aari natin ay yung kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah. Ang ikatlo, kung paano natin gagawin na malabanan ang tuksong tularan ng masama. Pakisuyo, inaanyayahan ko kayo na tignan natin ang sagot sa Biblia sa Awit Kabanata 62, talata ay 1 and 2.
Awit, Kabanata 62, talata ay 1 and 2. Ang sabi, tahimik akong naghihintay sa Diyos. Siya ang nagliligtas sa akin. Siya ang aking bato at tagapagligtas, ang aking ligtas na kanlungan. Hindi ako susuray at babagsak. Hindi ba tunay na napatunayan ito ng Diyos na Jehova? Walang lingkod niya ang bumagsak dahil sa gutom at pinabayaan ng organisasyon niya. Tunay, nasasang-ayon kayo na talagang pinaglalaanan ng Diyos na Jehova ang kanyang bayan. Kaya makapagtitiwala tayo na ilalaan sa atin ng Diyos na Jehova ang pangangailangan natin. Oo, normal na makadama tayo ng pag-aalala pagdating sa material na pangangailangan. Naintindihan yan ng Diyos na Jehova kung bakit tayo nag-aalala. Dahil nakikita ng Diyos na Jehova ang mga paghihirap natin. Kaya dapat nating patibayin ang ating personal na kaugnayan sa Diyos na Jehova. Unahin ang pinaka-importanting gawain. Sinabi ng Panginoong Hesus, patuloy na unahin ang kaharian at ang katwiran at ang lahat ng bagay ay ilalaan o ibibigay niya sa atin. Ang ikaapat, basahin natin mga kapatid ang sinasabi sa Awit 62:10. Awit, Kabanata 62:10, at alamin natin kung paano natin malalabanan ang tuksong tularan ang masasama. Awit, Kabanata 62, talata ay 10. Ang sabi, huwag kayong magtiwala sa pangingikil o umasa sa pagnanakaw. Kapag dumami ang kayamanan ninyo, huwag ninyong ipako rito ang isip ninyo. Anong tinuturo sa atin ito? Pinapayuhan tayo ng tekstong ito na labanan ang tuksong makisali sa mapandayang mga pakana para lang kumita ng pera. Ang ikalima, tulungan ng iba na tanggihan ang sakim o di tapat na gawain sa mundo. Maging mahusay tayong halimbawa sa ating paraan ng pagsasalita, sa ating paraan ng pagkilos. Mga magulang, ipakita sa inyong mga anak na ang pinakapangunahin at mas mahalaga ay ang mga espiritual na mga bagay sa halip na material na mga bagay. Merong mag-asawang sumunod sa payong ito. Sina Kit at Bonnie ay naging saksi bago gumraduate ng dentistry. Ang mag-asawang ito ay merong 5 anak na babae. Pero papaano nila naipakita na bilang isang magulang na pangunahin sa kanilang espiritual na mga bagay? Imbes na tumanggap sila ng maraming pasyente para maging maalwan ng buhay sana nila, anong ginawa ng magulang na ito? Ginawa nilang simple ang kanilang buhay. Kaunting pasyente lang ang tinatanggap nila. At sabi nga nila, eksakto lang ang pera nila. At natutuhan din nilang maging magtipid. Dahil sa ginawa nila, hindi nahadlangan yung kanilang paglilingkod sa Diyos na Jehova. At ano pang naging resulta? Naging mas malapit sila sa isa't isa. Mas nagmahalan sila at masayang masaya sila. At lahat sila ay nakapaglingkod bilang regular pioneer. Kaya mga magulang, maging mahusay na halimbawa sa inyong mga anak at matatandaan ng inyong mga anak ang ginawa ninyong mga sakripisyo at pag-una sa mga espiritual na bagay at sa kaharian. Kinokomendahan namin kayo mga magulang. Kitang-kita naman ngayon na naisama ninyo sa inyong pamilya dito sa bulwagang ito na kasamang makadalo sa asemblea. Pinapakita nyo lamang na kayo ang umuna sa espiritual. Maaring may mga tinanggihan kayong alok para sa material ng mga pangangailangan ninyo. O maaring umabsent kayo sa inyong mga trabaho. Pero naging mahusay kayong halimbawa sa inyong mga anak dahil sa pag-una ninyo sa espiritual na mga bagay. Mga elder, may biging tulungan ang mga kapatid na natutuksong makisali sa sakim o di tapat na gawain sa mundong ito. Maging matalas ang ating pakiramdam. Kamustahin sila. At ngayon pa lang, sikapin na nating maghanap ng mga publikasyon o literatura
na tutulong sa kanila na magkaroon ng tamang pagmalas tungkol sa material na bagay. Ngayon, tignan natin ang isang patatanghal. Natutokso ang isang brother, si Sam, na sumali sa isang pyramid scheme. Tignan kung paano siya tinulungan ng isang elder. Jan, Uy, Sam, Jan, may magandang balita ako. ano yon? Nakakita na ako ng, di ba nabanggit ko sa iyo na naghahanap ako ng trabaho? Yung trabahong makapagpapioneer ako, makapag-remote volunteer sa Bethel, at gayon din mapaglalaanan ko yung pamilya ko. Sa tingin ko, Jan, dininig na ni Jehovah yung panalangin ko. Wow, ayos yan ah. Nakakita kasi ako ng magandang pagkakakitaan. Mag-i-invest lang ako ng konting pera at pagkatapos, mag-i-recruit ako ng ibang mag-i-invest at kada recruit ko, meron akong komisyon. Ang kailangan ko lang gawin, hintayin ko lang lumago yung pera ko. Tamang-tama talaga ito sa akin, Jan. Mukhang maganda naman ang motibo ni Sam. Pero pyramid scheme iyon. Tignan natin kung ano ang ipinayo ni John. Nakakatuwa, Sam, yung pagnanais mo na palawakin pa yung paglilingkod mo kay Jehovah. Pero may nakausap akong brother at may pareho ding alok sa iyo, ganyan din. At nais ko sanang ipakita sa iyo yung ipinakita ko sa kanya. Ito yon yung isang artikulo sa Gumising noong July 22, 2004. Pwede mong basahin yung paragraph na ito? Laging nabubuwag ang pyramid scheme dahil imposibleng gawing tuloy-tuloy ang pangangalap ng bagong mga miyembro. Isaalang-alang ang susunod na kalkulasyon. Kung may 5 tao na nagpasimula ng pyramid at bawat isa ay nangalap ng 5 pa, ang bilang ng bagong mga nakalap ay magiging 25. Kung ang bawat isa naman sa mga ito ay mangangalap ng 5, mangangahulugang ito na karagdagang 125. Kapag umabot sa 9 na antas ang pangangalap, mayroon ng halos 2 milyong katao na kailangang mangalap ng mahigit na 9 na milyong iba pa. Alam ng mga promotor ng mga pyramid scheme na darating ang punto na imposible nang magdagdagan pa ang bagong mga miyembro. Kapag inakala nilang malapit nang dumating ang puntong iyon, tatakbo na nila yung pera. Ganun pala yun. Binabanggit pa dyan, Sam, upang kumita ka sa pyramid scheme, kailangang mawala ng salapi ang iba. Di ko naisip yan Naalala ko noon, Sam, may mga kapatid na naghirap dahil bumagsak yung pyramid scheme na sinalihan nila. Matagal-tagal din bago nila nakuha ulit yung tiwala ng iba. Salamat yan sa pag-share. Hindi nga talaga maibigin kung i-recruit mo yung iba sa pakanang alam mo na mawawala yung pera nila. Buti na lang ikinuwento ko sa iyo ito bago ko sinimulan. Oo, nakatulong sa akin yung nakaulat dito sa awit 62, 1 and 2. Pwede mong basahin? Tahimik akong naghihintay sa Diyos. Siya ang nagliligtas sa akin. Siya ang aking bato at tagapagligtas. Ang aking ligtas na kanlungan. Hindi ako susuray at babagsak. Kaya kung maghihintay tayo kay Jehovah at patuloy na aasa sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, siguradong ilalaan ni Jehovah sa pinakamagandang paraan ang mga pangangailangan natin. Sa symposium na ito, natuto tayo sa mga teksto mula sa Aklat ng Awit kung paano natin hihintayin ng Diyos na Jehovah. Kapag pakiramdam natin na nag-iisa tayo, kapag nakagawa tayo ng mga pagkakamali, at kapag parang nagtatagumpay ang masasama. Sagutin natin ngayon ang pang-4 na tanong sa program ninyo. Ang tanong natin sa ika-4, bakit sulit na hintayin si Jehovah kapag nakakaranas tayo ng mga problema? Ang sagot, Awit 62, 1 and 2, talata 8 and 10. Awit, Kabanata 68, talata 6, at Awit 130, talata 2 hanggang 4. Nangangako si Jehovah na bibigyan tayo ng isang may biging espiritual na pamilya na patatawarin niya ang mga kasalanan natin kung tayo ay magsisisi at na ilalaan ng Diyos na Jehovah ang material na pangangailangan natin. Oo, laging tinutupad ng Diyos na Jehovah ang kanyang pangako. Ang aral, ginagamit ni Satanas ang mga problema na napaparap sa atin para masiraan tayo ng loob. Pero
Tandaan, kung hihintayin natin ang Diyos na Jehovah, anuman ang sitwasyon natin, pinapakita natin nagtitiwala tayo sa isa na nangako na tutulungan tayo at talagang gagawin niya iyan. Salamat mga kapatid at sa inyong mga kasama. Dumating na tayo sa huling bahagi ng asembleyang ito. Sa buong programa, tinalakay natin kung bakit tayo dapat maghintay kay Jehovah. Paano gagantimpalaan ni Jehovah ngayon at sa inaharap ang pagtitiis natin. Makinig sa ating tagapangasiwa ng sirkito, si Brother Benjamin Oliva, habang sinasagot niya ang tanong na ito sa huling bahagi ng asembleyang ito. Ang pamagat, may gantimpala para sa matuwid. May gantimpala para sa matuwid. Well, yan mismo ang tinitiyak sa atin ng awit 58:11. Pakisuyo. Pakibuksan sa inyong Biblia ang awit 58:11. Kung inyo nang nakita, ganito ang sinasabi, at sasabihin ng mga tao, talagang may gantimpala para sa matuwid. Talagang may Diyos na humahatol sa lupa. Bueno, sino ba ang may tuturing na mga matuwid na karapat-dapat sa gantimpala? Para sa gayon ay mapabilang tayo na matuwid. Well, may dalawang palatandaan na makikita po tayo sa mga naunang awit ng salmista. Pakisuyo, muling itap sa inyong gadget ang awit 19:8-11. Nandito yung mga clue. Okay, basahin natin. Ang sabi, ang mga utos ni Jehovah ay matuwid, nagpapasaya ng puso. Ang batas ni Jehovah ay malinis, nagbibigay ng liwanag sa mga mata. Nagbibigay ang mga iyon ng babala sa lingkod mo. Sa pagsunod sa mga iyon ay may malaking gantimpala. O, ano yung susing salita dito? Well, makikita ninyo doon sa unang bahagi ng 8, ang utos ni Jehovah ay matuwid. Ngayon, anong gagawin ng isa doon sa utos na yon? Doon sa dulong bahagi ng 11, sabi, sa pagsunod sa mga iyon ay may malaking gantimpala. Kaya kung gusto mong mapabilang na matuwid, dapat na sinusunod mo yung pamantayan ng Diyos na Jehovah na nasa kasulatan. Pangalawang palatandaan, dito sa awit 7, 8 at 9. Muli, di patap sa inyong mga gadget o kaya buksan sa inyong Bible. Awit 7 verses 8 and 9. Nang sabi, maglalapat si Jehovah ng hatol sa mga bayan, hatulan mo ako, O Jehovah, ayon sa matuwid kong mga gawa at ayon sa katapatan ko. Pakisuyo, wakasan mo nawa ang ginagawa ng masasama, pero patatagin mo ang mga taong matuwid, dahil ikaw ang matuwid na Diyos na sumusuri ng puso at sa kaibuturan ng damdamin. Ano yung mga susing salita naman dyan na ika nga ay para ma-identify natin kung sino yung mga ituturing na matuwid? Doon sa unang bahagi ng 8, sabi, maglalapat si Jehovah ng hatol sa mga bayan. Doon sa unang bahagi rin ng 9, sabi, pakisuyo, wakasan mo nawa ang ginagawa ng masama. Wow, makikita po ninyo na inaabangan ng isang matuwid yung matuwid na pag-ahatol ng Diyos na Jehovah. Gaya ng tema natin sa asambleyang ito ay maghintay ng may pananabik kay Jehovah. So ibig sabihin, kasama tayo, no? May tuturing tayo na matuwid. Pero dapat na-maintain natin yung una, maging masunurin tayo. Ikalawa ay maghintay ng may pananabik para sa paghatol ni Jehovah. At habang hinihintay natin yung gawaing paghatol ng Diyos na Jehovah, kailangan rin natin na magkaroon ng aktibong may ginagawa. Hindi lamang pagiging passive, na ika nga ay naghihintay pero walang ginagawa. Pero ang nais natin ay yung naghihintay na may ginagawa o kaya may nililinang na mga katangian. Ano yung mga katangian na ito? Una, maging matiisin. At kanina pa natin pinag-uusapan po ito.
Pangalawa, maging mapagpasalamat, lalong-lalo na sa mga pagpapalang natatanggap natin mula sa Diyos na Jehovah. Napakarami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. Mula kaninang umaga hanggang ngayon, ika nga ay nananatili tayong gising habang bahaging ito ay tunay na pagpapakita yun na ipagpasalamat natin. Kasi ika nga ay yung init ng panahon, kasama pa yung mainit na hangin, tila ang mga mata natin ay maaaring kukurap-kurap na. Yan. Pero dahil sa ika nga ay pinangangatawan natin, pinapasalamatan natin ang Diyos na Jehovah na nakatanggap tayo ng napakaraming mga paglalaang espiritual. Ikatlo na katangian na dapat mong linangin ay yung magtiwala na totoong gagantimpalaan tayo ng Diyos na Jehovah. Isa-isahin po natin ito na pag-uusapan. Palalawakin natin upang sa gayon ay maintindihan natin ng lubos yung pagiging matiisin, mapagpasalamat, at yung mismong pagtitiwala sa mga gantimpala ng Diyos na Jehovah. Unahin muna natin yung pagiging matiisin. Bakit kailangan po natin na maging matiisin? Bueno, kahit tinitiyak ni Jehovah na ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga matuwid at ang kanyang tenga ay palaging dumirinig sa mga pagsusumamo ng mga matuwid gaya ng pinahiwatig ng unang Pedro 3:12. Ibig sabihin, dinirinig niya yung mga panalangin natin, pero baka may pagkakataon na hindi nasasagot kaagad ni Jehovah ito. O kaya naman, dahil siya ang nakakaalam kung kailan niya ito sasagutin, tila parang feeling natin hindi niya nasasagot, no? Kaya dapat na maging matiisin tayo. May naalala ba kayo na ika nga ay naging bahagi ng buhay niya yung pananalangin, pagkatapos ay may pagkakataon na hindi nasasagot ang kanyang panalangin? Ang mababanggit po natin ay si David, si Haring David. Tiyak na laging nanalangin si David noon. At alam niyo na rin ang kwento ng kanyang buhay. May mga sitwasyon talaga na talagang madalas at time-team ang kanyang mga pananalangin. Halimbawa, noong kanyang sinambit ang kanyang panalangin na mababasa po natin sa awit 59, kung titingnan niyo po yung superscription ng awit 59, may kita ninyo doon, naka-bold letter yan, no? Nagsugo si Saul ng mga tauhan para bantayan ang bahay ni David at patayin siya. Oo, sa 59:4 ng awit, ibinulalas ni David ang kanyang damdamin hinggil sa kawalang katarungan na nangyayari sa kanya. Sabi niya, wala akong ginawang mali, pero tumatakbo sila tapos naghahanda silang sumalakay. Sa kabila ng pagsusumamo ni David at lubos na pagtitiwala niya kay Jehovah, well, alam natin hindi instantly na inalis niya o inalis ni Jehovah si David sa sitwasyon. Nagpatuloy yon. Talagang yung kinaharap niya na sitwasyon ay talagang binata niya o kaya tiniis niya yon. Kaya naman nasabi niya doon sa awit 59:9, sabi niya, "O aking kalakasan, maghihintay ako sa iyo." Makikita natin no, kung gaano kahusay yung pagtitiis ni David. Well, ganun din yung pagsusumamo ni David nung tumakas siya mula sa anak niya na si Absalom. Yan. Ang record ay mababasa naman natin sa awit 3. Nung pagkakataon na yon, tinanong niya na si Jehovah, bakit napakaraming lumalaban sa akin, O Jehovah? Ano yung mismong sagot ng Diyos na Jehovah? Well, walang response, no? Hindi karaka-raka na sinagot ito ng Diyos na Jehovah. Pero nagbago ba ang kanyang pangmalas ni David sa Diyos na Jehovah? Hindi. Sa awit 3:5, sabi niya, hihiga ako at matutulog at gigising ako ng may panatag dahil patuloy akong tinutulungan ni Jehovah. No? Malinaw. Hindi hinayaan ni David na maapektuhan siya doon sa mga hindi karaka-raka na nasasagot yung kanyang panalangin. Bagkus, mas lalong higit na pinuri niya ang Diyos na Jehovah. Makikita niyo sa awit 71:14, no? Dinagdagan niya ng kanyang papuri dahil alam niya
na sa tamang panahon, kikilos si Jehovah para sa kanya at gagantimpalaan siya. Ang totoo, may mga pagkakataon naman talaga na sadyang mahirap na matyagang maghintay. Baka aktual nating nasasambit rin yung katulad ng pagsusumamo ni Haring David dito sa awit 6:2-3. Pakisuyo, tingnan ninyo kung ano yung pagsusumamo niya. At baka naibibigkas rin natin ito, kaya sinasabi natin sa ating mga panalangin. Awit 6:2-3. Ang sabi, maawa ka sa akin, O Jehovah, dahil nangihina ako. Pagalingin mo ako, O Jehovah, dahil nangangatog ang mga buto ko. Naghihirap ang kalooban ko at gusto kong malaman, O Jehovah, hanggang kailan. Makikita ninyo dito, no, na talagang si David ay sumambit ng pagsusumamo. Minsan ba ay ganun na rin? Yung inyong mga nasasabi, lalong-lalo na sa mga sumusulong sa edad naming mga kapatid, hanggang kailan itong aking nararamdaman sa tuhod? Kaunti na lang ang nagagawa ko sa ministeryo. O kaya naman ay paring iba't ibang mga problema ang nararanasan natin. Kapag ganyan ang nararamdaman natin, pwede nating isipin yung mga ginawa na ng Diyos na Jehovah para sa atin. At pasalamatan natin iyon, kagaya rin ng Haring David. Diyan sa awit 66:16-20, makikita po ninyo yung mismong appreciation diyan ni Haring David. Sabi niya, halika kayo, makinig. Lahat kayong natatakot sa Diyos at sasabihin ko sa inyo ang ginawa niya para sa akin. Tumawag ako sa Kanya at pinuri ko siya ng mga labi ko. Kung may nakasakit sa bagay sa puso ko, na hindi ko inalis, hindi sana ako dininig ni Jehovah. Pero dininig ako ng Diyos, nakinig siya sa panalangin ko. Purihin ng Diyos na hindi nagtakwil sa panalangin ko o nagkait ng tapat na pag-ibig sa akin. Ganun rin ang pwede natin gawin. Isipin natin lahat ng mga pagpapala na natatanggap natin sa Diyos na Jehovah. Bulay-bulayin natin ito at magpasalamat. At yan rin yung isang katangian na kailangan nating pasulungin. Kaya ito yung next na pag-uusapan po natin, yung pagiging mapagpasalamat. Well, hindi tayo mahirapon po mga kapatid at mga kaibigan na mag-isip kung ano-ano ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos na Jehovah. Dahil bilang tapat na maglingkod niya, sari-sari, iba-iba yung natatanggap natin na mga pagpapala. Sagana ito, ano pat sa Kawikaan 10:22, inilarawan ang pagpapala ni Jehovah ang nagpapayaman. Minsan ay literal yan, no? Pero minsan ay nagpapayaman ito ng iyong kalusugan, nagpapayaman ito ng iyong espiritualidad, nagpapayaman sa iba't ibang aspekto ng ating buhay. Tulad ng anong mga pagpapala? O isa-isahin natin. Una, pwede mong ilista. Ang patuloy na suportang natatanggap natin mula kay Jehovah. Halimbawa, nitong nagdaang pandemic. Sino dito ang hindi nakatanggap ng kahit anumang tulong o ayuda mula sa mga kapatid o sa kamay ng ibang tao, maaring sa gobyerno? Ano pat umabot sa puntong halos mamatay dahil sa gutom. Malamang hindi wala. Dahil tiyak tayo na pinakilos ni Jehovah ang mga kapatid natin, ang ibang mga tao, upang sa gayon ay matulungan tayo, maalalayan tayo. Angkop yung sinabi ng awit 37:24, mabuwal man siya, hindi siya susubsob, dahil inaalalayan siya ni Jehovah sa kamay niya. Totoo ba yun mga kapatid? Well, yan yung mga pwede nating ipagpasalamat sa Diyos na Jehovah. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig na nararanasan natin sa loob ng kongregasyon Kristiyano. Sino po dito ang namatayan, nagkasakit, dumaan sa nakakadepress na mga hamon, na hindi man lang nakumusta, napadalhan ng message o aktual na binisita para pakitaan ng pagmamalasakit ng mga kapatid? Malamang nawala kasi noon pa man tiniyak na ni Jesus ito.
na magpakita tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Ito ay tanda ng ating tunay na pagiging alagad. Ayon yan sa 1:13, 34, 35. Kaya yan rin, pwede mong ipagpasalamat. Ano pa? Ang ating atas na mangaral at magpatotoo. Sino po dito ang nakaranas na matapos na magbahay-bahay, mag-RB, mag-Bible study, nakaranas ng init o kaya naman ay naulanan at pag-uwi niya ay hindi niya naranasan ang kagalakan? Tiyak na wala. Lahat tayo ay nagagalak dahil alam natin na naibigay natin kay Jehovah ang pinakamahusay na paraan ng ating paglilingkod. Nagampanan natin yung atas natin. Pagkatapos nakinig ang tao at sila ay mga potensyal na mga wastong nakain sa buhay na walang hanggan. At maaakay rin natin para sa gayon ay linangin ang mga katangiang ito. Malinis ang ating konsensya dahil hindi sisingilin yung dugo ng mga taong ito sa atin. At ang pinakamahalaga, nakikita ito ng Diyos na Jehovah. At lahat ng mga pagsisikap natin, kaunti man o marami, ayon sa ating kalagayan, lahat ng mga ito ay napakahalaga sa Diyos na Jehovah. Hindi ba angkop yun na ipagpasalamat natin sa Diyos na Jehovah? Ika-4, ang pagkakaroon natin ng masaya at payapang pamilya dahil sa pagsunod sa mga simulain ng Diyos na Jehovah. Sino dito ang hindi nakinabang, mga kapatid? Nung ikinapit po ninyo ang mga papel bilang asawang lalaki, asawang babae, magulang o anak, ayon sa ipinasulat ng Diyos na Jehovah na mga tagubilin, na mga papel natin sa loob ng kongregasyon o ng loob ng pamilya. Hindi ba yan ang pwede nating ipagpasalamat rin sa Diyos na Jehovah? Take note, hindi inaasahan ni Jehovah na maging perfect ang pamilya natin ngayon. Dahil nabubuhay tayo sa mga huling araw. Hindi niya sinabi na magkakaroon tayo ng perfect family na wala nang kahirapan na anumang hamon na mapapaharap sa atin. No. Pero kung patuloy tayong magkakapit, kahit pa tayo ang nagkakapit doon sa mga simulain na ito sa loob ng ating pamilya, dahil yung ating pamilya ay isang religiously divided family, magiging totoo sa atin ang paglalarawan ng Isaiah 48:18 sa dulong bahagi nito nang sabi, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog at ang katwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Karapat-dapat rin yan na ipagpasalamat natin sa Diyos na Jehovah. Kaya tunay na napakarami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos na Jehovah. Ngayon, didakuan na natin yung panghuli na katangian na mahalagang linangin ng bawat isa sa atin. Pagtitiwala. Saan tayo pwedeng magtiwala bilang mga matuwid? Well, makapagtitiwala po tayo doon sa mga pangako ng Diyos na Jehovah. Kagaya ng buhay na walang hanggan. Ang iba ay sa langit bilang kasamang hari ng Panginoong Jesus. Ayon yan sa 2 Timoteo 4:8, nasambit ito ni Pablo nang sabi niya, mula ngayon, may nakalaan ng korona ng katwiran para sa akin na ibibigay ng Panginoon, ang matuwid na hukom bilang gantimpala ko sa araw na iyon. Pero hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagkahabag. Sino yung mga kasama niya? Yung 144,000. At tunay na sila ay makapagtitiwala kasi ang ilan ay nandoon na at nakokompleto na ang 144,000. Pero ang karamihan dito sa lupa, kapag ginawa na itong paraiso, well, dito tayo, no? Tatamasahin natin ang buhay na walang hanggan, na wala ng pagkakasakit, wala ng pagtanda, meron kang sariling bahay, at maraming mga pagpapala na ibibigay ng Diyos na Jehovah. Magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga sabi doon sa awit 37:29, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. At yan mismo yung pinananabikan po natin. At lahat tayo ay nagtitiwala, kaya nga ito yung dahilan kung bakit tayo nandito, upang sa gayon ay maibilang na matuwid.
Pero bukod sa buhay na walang hanggan, ano pa ang pwede nating ipagkatiwala o magbigay ng pagtitiwala sa Diyos na Jehovah? Kaya yung pagsasaya natin dahil literal ng matutupad yung Isaiah 26:19. Ano ba ito? Pakisuyo. Buksan muli sa inyong Biblia. Isaiah 26:19. Okay, kung nandiyan na kayo mga kapatid, ang iyong mga patay ay mabubuhay. Ang mga bangkay ng bayan ko ay babangon. Gumising kayo at humiyaw sa kagalakan, kayong mga nakatira sa alabok. Dahil ang hamog mo ay gaya ng hamog ng umaga at hahayaan ng lupa na mabuhay ang mga patay. Well, inilarawan dito ni Propetang Isaias ang nakakaantig damdamin na pagkabuhay muli. At tunay na nakakaaliw ito. Bakit natin nasabi? Dahil ang mga patay ay nasa pinaka-safe na kalagayan. Gaya ng isang sanggol na sanggalang sa loob ng kanyang bahay bata ng ina. Oo, ang pagpapahinga sa libingan ay ganap na iniingatan ng walang hanggang memorya ng Diyos na Jehovah. At darating ang panahon na sila ay gigisingin ng Diyos na Jehovah. Di magtatagal ay bubuhayin silang muli. Ano pat papasok sa isang maligaya at malugod na naghihintay na daigdig na kagayang-kagaya ng pagbati ng isang maibigin at naghihintay na pamilya sa isang bagong silang na sanggol. Kaya masasabi po natin na may pag-asa maging sa harap ng kamatayan. Excited na ba kayo na magkaroon ng napakalaking reunion na makasama natin ang mga minamahal natin sa buhay? Pero bakit tayo makapagtitiwala mga kapatid na mangyayari ito? Yung pagpalakpak nyo kanina ay talagang nananabik kayo na magkaroon na ng reunion sa mga mahal natin sa buhay. Pero bakit tayo makapagtitiwala na mangyayari ito? Bueno, matutulungan po tayo kung tingnan natin yung mismong konteksto o kaya yung mismong konteksto ng Isaiah 26:19. Kasi yung kalagayan noon, nung sinambit ni Propeta Isaiah po ito, ay noong panahong bihag pa sila sa Babylonia. Excited rin silang matupad yung inaasahan nilang pagbabalik sa Jerusalem. Itunulad sila sa babaeng malapit ng mga anak, na bagaman mamimilipit iyon sa sakit, pero inaasahan naman niya ng kaginhawaan at tulong mula sa Diyos na Jehovah, at alam niya na siya lang ang makapaglalaan nito. Well, alam niyo ba na natupad ito noong 537 BCE nang makabalik ang bayan ng Diyos sa kanilang lupang tinubuan? Dumaan sila sa daan ng kabanalan. Sabik na muling itayo ang templo at isauli ang tunay na pagsamba. Alam niyo rin ba na natupad ito sa ating panahon? Noong 1919, muling natupad ang spiritual na diwa nito dahil muling ibinangon ang dalisay na pagsamba. Kaya ang ibig sabihin nito, tinupad ni Jehovah yung pangakong ito noon at nangyari na. At yung literal na pagkabuhay muli ay mas lalong higit na tutuparin niya sa malapit na hinaharap. Kaya kapag bulay-bulayin natin yung ulat ng Biblia na ito kung paano tinupad ng Diyos na Jehovah ang kanyang mga ipinangako, nagbibigay ito ng tunay na pagtitiwala sa Kanya na anumang mga ipinangako niya, kagaya ng pagkabuhay muli ng mga patay, para sa mga minamahal natin sa buhay ay tunay na mangangatupad. At hindi ito isang panandali ang reunion. Dahil kung ang mga mahal nating namatay ay gumawa rin ng pagsisikap na maibilang-bilang matuwid bago sila matulog sa kamatayan, ibig sabihin, nasa alaala sila ng Diyos na Jehovah. Ang ibig sabihin, nakasulat yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Sila ay kabilang
sa bubuhayin muli ng Diyos na Jehovah sa inaharap. Kaya hindi ito panandalian. Yung reunion na yan ay talagang pangmatagalan. At tiyak na kasama yung mga pangalan kagaya ni na Abraham, Job, Daniel. Kasi sila rin ay mga matuwid na lingkod ng Diyos na Jehovah. Isipin kung gaano kasaya na salubungin sila, personal na makilala. Siguradong nais nyo na tanungin sila. Kaya naisip nyo na ba kung ano ang itatanong nyo kay Abraham, kay Job, kay Daniel, kay Noe? Paghandaan na natin ito. Napakasayang kaganapan ito. Kaya napakasayang i-imagine yan, di ba? Pero siyempre, ayaw natin na puro imagine na lang. Gusto natin na talagang maranasan ito. Aktual na maranasan sa malapit na hinaharap. Kaya para mangyari yon, ano yung dapat nating tiyakin? Kailangan nating tiyakin na manatiling gising sa ngayon. Upang sa gayon, anumang mangyari, kung hindi ka man nakatawid sa bagong sanlibutan dahil sa pagkakasakit o pagtanda, meron namang pagkabuhay muli. Pero sana, nais nating lahat na makatawid doon. Upang sa gayon, saksihan yung napakahalagang pangyayari na ito. Well, kung babalikan natin ulit yung bantay na nasa cover picture ng inyong yung mismong program natin mga kapatid, well, ipagpalagay na kayo ito. Imagine nyo mga kapatid na kayo ito. No? Well, magdamag na kayong gising. Pagod na. Binibilang nyo na ang bawat minuto dahil gusto nyong huwag makatulog bago matapos ang inyong toka sa pagbabantay. Okay. Na-imagine nyo na ba? Well, ganyan ang kalagayan natin ngayon. Habang papalapit ang kawakasan ng sistema ng mga bagay, syempre, pinaglalabanan rin natin yung iba't ibang mga pagsubok na tila para bagang nilalabanan ng isang bantay yung kanyang pagiging gising, no? Yung kanyang antok, yung kanyang pagod. Ganun rin tayo. At tamang-tama dahil kagaya ng ipinahiwatig kanina, may mga kalaban rin tayo. Maalala ninyo yung 3 S na kalaban po natin? Si Satanas, ang sanlibutan, at yung ating sarili. Noon pa man, hanggang ngayon, yan pa rin ang kalaban natin. Halimbawa kay Satanas, sinisikap niyang patulugin ang mga tao ngayon sa spiritual para hindi sila magbigay pansin. Kaya nga karamihan sa mga napapangaralan natin ngayon, kahit gaano pa kahusay yung pagtuturo natin, well, hindi sila nagbibigay pansin. Kasi binulag sila ni Satanas na dyablo. Ika nga ay nais niya na i-inject sa kanilang isipan na talagang yung katotohanan na namamahalan na si Kristo ay hindi totoo. Nililinlang niya sila na aayos pa yung kalagayan sa daigdig, na magkakaroon pa ng kapayapaan at katiwasayan, bunga ng pagsisikap ng tao, hindi yung gobyerno ng Diyos. Bagamat hindi tayo mapaniwala sa mga panlilinlang na ito, pero pwede ba tayong maapektuhan? Oo. Pwedeng maging sagabal sa ating pagbabantay ang kawalang interes ng iba. Baka napapalungkot ka na kasi paulit-ulit na lang na kinokobrehan natin ang ating territory. Pero ganun pa rin, wala silang response. Pwede nitong maapektuhan rin yung pangmalas natin hinggil sa pagkaapurahan ng ating gawaing ministeryo. Pero huwag tayong palinlang. Patuloy na labanan natin yung propaganda ni Satanas na dyablo. Kamusta naman ang sanlibutan? Inuudyukan naman ng espiritu ng sanlibutan ng mga tao para antukin sa espiritual. Ang mga tao ngayon ay abalang-abala sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, kaya hindi sila palaisip sa kanilang espiritual na pangangailangan. Nakapokus sila ngayon doon sa pagpapayaman, sa mga material na mga bagay, at yung mga pang-akit ng sanlibutan na ito,
yung mga umuubos panahong paglilibang o kaya social media. Pero muli, pwede tayong maapektuhan rin yan. Kahit ang karaniwang mga bagay sa buhay gaya ng paghahanap buhay o paglilibang ay maaaring makasagabal sa ating tyokratikong mga gawain. Baka mawala rin yung pagkadama natin ng pagkaapurahan. Ang pagtutuon ng pansin sa mga bagay na ito ay pwedeng maging tila nagpapaypay sa atin upang sa gayon ay antukin tayo sa espiritual. Kaya huwag palinlang sa sanlibutan ito. Nais nating labanan ang impluwensya ng sanlibutan. Pangatlo na kalaban natin ay ang ating sarili. Oo, maaaring painahin ng di kasakdalan natin yung determinasyon nating manatiling gising. Baka yung mga negatibong kaisipan po natin na hindi tayo karapat-dapat, o kaya naman ay may mga bagay na kahinaan tayo na hindi natin napagtatagumpayan, na alisin ito, baka isipin natin na mas madali na lang na tumakas o kaya mas madali na lang na bumitaw. Well, wag nating hayaan mga kapatid, no? Wag nating gawin ito. Bagaman, sa totoo, kahit si Jesus, naintindihan niya yung nararanasan ng bawat isa sa atin na pwede tayong panghinaan. O kaya naman, alam ni Jesus na may tendensya ang di perpektong mga tao na magpadaig sa kanilang mga kahinaan. Personal niya na itong nasaksihan sa mga alagad niya noon. Kung maalala po natin, nung sinabihan niya sina Pedro, Santiago at Juan na patuloy na magbantay habang siya ay nananalangin, pero sa halip na magbantay, nagpadala sila sa kahinaan ng laman at nakatulog. At pwede rin na mangyari ito sa atin. Pero wag lang ngayon. No? Kaunti na lang itong bahagi na ito mga kapatid. No? Wag lang ngayon na antukin tayo. Ang tinutukoy dito na pagkaantok ay yung spiritual na pagkaantok. Baka maramdaman natin na napapagod na tayo sa napakaraming mga problema natin ngayon. Baka nararamdaman natin na hindi na natin mapagtagumpayan yung mga problema na ito. Pero huwag magpadaig. Patuloy lang na labanan. Yamang alam na natin yung mga hamon, mas makakagawa tayo ng mga paraan upang maging mapagbantay. Mag-ingat tayo na mawala ang focus natin at antukin sa spiritual. Ano ang pwede mong gawin? Well, patibayin mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos na Yehova. Patibayin mo sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga hula sa Biblia at yung mga katuparan nito. At tunay na mapapalakas ang bawat isa sa atin. Kabilang dito, yung mismong nangyayari ngayon na pagsulong sa organisasyon. Yung hula sa Hagay 2:6-7, hinggil sa pag-uga sa lahat ng bansa. Tiyak na bahagi tayo sa pag-ugang ito dahil inuugnay ito sa gawaing pangaral. Taglay ng anong resulta? Sa verse 7, sinabi doon na ang kayamanan ng lahat ng bansa ay darating at pupunuin ang kaluwalhatian ng bahay ni Jehovah. At ito naman talaga ang nakikita natin. Yung kayamanan na ito ay tumutukoy sa mga wastong nakaayon sa buhay na walang hanggan. Nagiging effective yung gawaing pangaral po natin. Makikita po ninyo na maraming nagpapabautismo at gusto natin na kumendahan yung mismong 12 na nag-alay at nagpabautismo kaninang umaga. Gusto niyo bang i-welcome sila? Pero kahit kayo, mga kapatid namin, no, sa mga pagsisikap, yung pagka naririto nyo ay patunay na talagang gusto nyo, nananabik kayo na hintayin ang paghatol ng Diyos na Yehova. Kaya nga gusto nating komendahan yung mga pagsisikap po ninyo. Ang ilan po sa inyo ay maaaring gumising pa ng maagang maaga para makarating sa bulwagan na ito. Ang ilan ay maagang nagluto. Ang ilan ay nag-off sa kanilang mga trabaho. Gusto niyo bang pasalamatan ang inyong mga sarili sa inyong mga pagsisikap, mga kapatid? Well, gusto rin nating pasalamatan yung mga departamento na nagsaayos para maging mahusay yung mga programa natin sa araw na ito. Gusto niyo bang pasalamatan sila?
Bueno, sulit na hintayin ang mga gantimpala ni Jehovah. Sa panig ni Jehovah, makatarungan siya at titiyakin niya na sulit yung ginagawa nating paghihintay. Kung excited tayo, excited rin siya. At matyagang naghihintay sa tamang panahon para ipakita ang kanyang kabutihan sa mga matuwid. Tiyak ang ating gantimpala. Huwag lang tayong mainip, syempre. Makakatulong ang pananatili nating abala habang naghihintay at pinapasulong ang mga katangian na dapat nating malinang kagaya ng pagtitiis, mapagpasalamat at pagtitiwala. Mahaharap rin natin ang mga hamon na nakapagpapaantok sa ating espiritualidad. Determinado tayong huwag umurong sa paghihintay at pagbibigay papuri sa tagapagbigay gantimpala, ang Diyos na Jehovah. Ngayon, sagutin po natin yung panghuling tanong dyan sa likod ng inyong program, doon sa ikalima. Ano ang dapat gawin para matanggap ang gantimpala para sa matuwid? Sagot, Awit 58:11. Dapat nating sundin sa buhay natin ang matuwid na mga pamantayan ni Jehovah, maging matiisin, maging mapagpasalamat, magtiwala sa pagkabuhay muli, at manatiling mapagbantay. Tiyaking laging nakatanim ito sa isip at puso nyo. Ginagantimpalaan ni Jehovah ang mga matuwid. Gaano man tayo katagal maghintay, titiyakin niyang sulit na sulit ang ating paghihintay. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat, Brother Oliva. Napatibay ng payag mo ang buong programa ng araw na ito ang determinasyon naming hintayin ng may pananabik ang katuparan ng mga pangako ni Jehovah. Talagang sulit na hintayin ang mga pagpapalang ito. Ang bilang ng dumalo sa panghapong sesyon ay 2,523. At natutuwa tayong tanggapin ang 12 na bagong mga alagad na nabautismuhan kanina. Malaking pag-isikap ang ginawa para sa asembleyang ito ay maging isang nakagiginhawang espiritual na okasyon. Pinahalagaan din natin ang ating maayos na assembly hall at ang lahat na nangangasiwa at nagmamantini nito. Gusto ba ninyong pasalamatan ang lahat ng tumulong para maging matagumpay ang ating asembleya? Tapusin natin ngayon ang ating nakapagpapasiglang asembleyang ito sa pamagitan ng pagtayo at sama-samang pag-awit ng awit bilang 140 na may pamagat na Buhay na Walang Hanggan sa Wakas. Pagkatapos ay kakatawanin tayo ni Brother Oliva sa pansarang panalangin. Muli, awit bilang 140.